Kailan ka dapat tumigil sa pakikipag-usap kay ex? Minsan, hindi closure ang kailangan mo, distance. Hi, ako si Ursa and welcome back po sa Ursa Diaries. May tanong akong gustong pag-usapan ngayon. Um, Kailan ba dapat tumigil sa pakikipag-usap sa ex mo? Kasi minsan, sinasabi natin, friends naman kami, okay naman kami, wala naman kaming problema. Pero deep inside, okay ba talaga? Kapag bawat usap may nabubuksan, um, minsan akala natin simple conversation lang. Kumusta ka? Okay ka lang? Anong ginagawa mo? Nothing serious. Pero pagkatapos ng conversation, bigla kang mapapaisip, bakit niya sinabi yun? May ibig bang sabihin? Uy, baka may chance pa? At doon mo mapapansin, hindi pala simple conversation yung nangyayari. Binubuksan mo ulit yung isang chapter na sinusubukan mo ngang isara. Hindi lahat ng ex kailangan kausapin. I think this is something we don't talk about enough. Hindi porket naging importante ang isang tao sa buhay mo, ibig sabihin kailangan may access pa rin siya sa buhay mo. Hindi porket matagal kayo, kailangan habang buhay kayong connected. At hindi porket wala kayong galit sa isa't isa, ibig sabihin kailangan mag-usap pa rin kayo. Sometimes, peace needs distance. Paano mo malalaman na oras na para tumigil? Para sa akin, simple lang. Observe how you feel after each conversation. Masaya ka ba? Peaceful ba? Or mas lalo kang nalilito? Mas gumagaan ba yung araw mo o mas napapaisip ka na naman? To the point na hanggang gabi, iniisip mo. Kung pagkatapos mong mag-usap, bumabalik yung anxiety, bumabalik yung hope, bumabalik ang pain, bumabalik yung galit, o bumabalik yung mga tanong na akala mo na nalagpasan mo na, maybe that's your answer. Pero baka kailangan ko lang ng closure. Ito yung mahirap at laging ginagamit. Minsan ginagamit natin yung salitang closure para magkaroon tayo ng dahilan para makipag-usap. May kailangan lang akong sabihin, may kailangan lang akong itanong, gusto ko lang maintindihan. Pero minsan, hindi na conversation ang kailangan natin. Pagtanggap, acceptance. That's what we need. Hindi lahat ng tanong may magandang sagot. Hindi lahat ng sagot magbibigay ng peace sa iyo. Sometimes, you create your own closure by deciding to stop reopening the wound. What if may valid reason para mag-usap? Of course, may situation na kailangan talaga, especially kung may responsibilities na kailangan ayusin, family matters, children, properties, financial responsibilities, ganon. Um, pero kahit ganon, boundaries still matters. Hindi kailangan maging personal yung bawat conversation. Hindi kailangan pag-usapan ng love life, kumustahin kung sino ang kasama, hindi kailangan malaman kung saan ka pupunta, hindi kailangan magpaalam kung saan kayo pupunta. Stick to what you need to be discussed. Then let the conversation end.
Clear and calm, respectful, hindi ito pagiging malupit. Minsan kapag pinili mong wag nang makipag-usap, may magsasabing, ang cold mo naman, pwede naman kayong maging friends. O kaya ang OA mo naman, ang tagal na nun eh. Pero hindi nila nararamdaman kung ano yung nararamdaman mo. Importante yung nararamdaman mo. You know yourself better. And if distance is what helps you heal, then distance is not cruelty. It's self-care. Siguro ito ang rule ko sa ngayon. Hindi ako makikipag-usap para lang hindi ko maramdaman ng pagkawala. Hindi ako magme-message dahil lonely ako. Hindi ako magre-reply dahil gusto kong malaman kung namimiss rin ba ako. At hindi ako maghahanap ng dahilan para bumalik sa isang conversation o na alam kong hindi na healthy para sa akin. Because I've learned missing someone doesn't always mean you should contact them. Sometimes you can miss someone and still choose yourself. If you need to walk away, kung ikaw ngayon nakikipag-usap ka pa rin sa ex mo, ask yourself, nakakatulong ba ito sa healing ko? Or pinapahaba ko lang yung proseso? Be honest with yourself. Hindi mo kailangan biglain, hindi mo kailangan magalit, hindi mo kailangan gumawa ng dramatic goodbye. Sometimes, you simply stop initiating. You stop checking, you stop looking for reasons to talk. And slowly, the silence becomes peaceful. Kailan ka dapat tumigil sa pakikipag-usap sa ex? Maybe kapag ang conversation ay hindi na nagbibigay ng peace. Kundi nagbibigay na siya ng confusion. Kapag mas marami kang tanong pagkatapos ng mag-usap, kaysa bago kayo nag-usap. Maybe it's time, not because they're bad person, not because you hate them, but because you're finally choosing the life you're trying to build. At minsan, ang pinaka-loving thing na pwede mong gawin para sa sarili mo ay ang sabihin, hindi na kita kailangang kausapin para malaman kong kaya kong magpatuloy. Muli, ako po si Ursa and this is the Ursa Diaries. Real stories, real lesson, new beginnings, and remember, you can forgive someone without giving them access to your life again. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na chapter ng ating diary entries. Ingat po and God bless!